Bago nga tayo magsimula, isang malaking shoutout kay Mario Martir at gayon na rin kay Chordoro Alonso, kay Ralph Magno, Belo Joko, Ronald Verbosidad, Edmond Shobal Sopnet. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. At nais ko na rin i-promote ang aking Pinoy Viral Sports Membership. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yung pindutin at once na nagpa-member kayo ay automatic kayo sa mga future benefits at gayon na rin sa mga shoutout. Nagkaharap nga ang Barangay Ginebra at Phoenix Fuel Master sa kanilang ikalawang laban. Ang Barangay Ginebra nga ngayon ay may record na 1-0 samantalang 0-1 naman ang Phoenix Fuel Master. Naging maganda nga ang naging laban ng Barangay Ginebra dito nga sa Phoenix Fuel Master at wala nga gustong magpatalo at sumabay talaga ang Phoenix Fuel Master sa lakas ng Barangay Ginebra. Simula nga first quarter hanggang second quarter. Ngunit pagpasok nga ng third quarter, dito na nga ipinakita ng Barangay Ginebra ang kanilang lakas at kaya na rin ang kanilang napakagandang team chemistry at yung ikot nga ng bola ay maganda para sa Barangay Ginebra. Kaya naman pagpasok ng third quarter, talaga namang tinambakan na nila ang Phoenix Fuel Master, lalong lalo na nung fourth quarter. Wala na ngang magawa itong Phoenix Fuel Master dahil lahat ng player ng Barangay Ginebra ay umi-score. At dito na nga nahirapan ng todo ang Phoenix Fuel Master. Humahabol pa nga sila nung last 2 minutes dito sa Barangay Ginebra, ngunit hindi na nga nila kinaya ang puwersa at lakas ng Barangay Ginebra. Kahit nga mga bench player ay sumabay na dito sa Barangay Ginebra, kaya naman natalo ang Phoenix Fuel Master. Sa ngayon nga ang Barangay Ginebra ay nag-improve na sa 2-0 record, samantalang ang Phoenix Fuel Master naman ay bumagsak sa 0-2 record. At ang naging best player nga sa laban walang iba kundi itong si Rafael Cu, ang rookie ng Barangay Ginebra. Si Rafael Cu nga sa loob ng 17 minutes ay kumamada ng 12 points, 2 rebounds, 1 assist, 1 steal at gayon na rin 1 block. Natapos nga ang laban sa final score na 92-102. At partida pa nga sa Barangay Ginebra dahil hindi pa nga nakakapaglaro itong si Scotty Thompson simula nga nung game 1 ng Barangay Ginebra hanggang game 2 nga dito kontra sa Phoenix Fuel Master. Ayon kasi sa mga report ay meron niyang iniindang back injury itong si Scotty Thompson at ay na rin mismo kay Coach Tim Cone nung naglalaro pa ito sa Gilas Pilipinas ng FIBA Asia Cup Qualifiers ay iniinda na nga ni Scotty Thompson ang kanyang likod. Kaya naman questionable pa itong si Scotty Thompson kung makakapaglaro ba siya muli sa Barangay Ginebra sa kanilang ikatlong laban. Samantalang usapang Gilas Pilipinas naman tayo. Kumpiyansa nga itong si Coach Tim Cone na kakayanin ng Gilas Pilipinas na talunin ang number 6 sa FIBA World Ranking na Latvia sa paparating na Olympic Qualifiers. Alam naman nating lahat na ilang beses na nag-a-attempt ang Pilipinas na makapasok sa Olympics. Kung hindi ako nagkakamali, ang huling partisipasyon ng Pilipinas sa Olympics ay noong 1972 pa. Tapos hindi na nga nasundan. So 2024 na nga ngayon lumalabas. 52 years na nga tayong naghihintay na muling makwalify ang Pilipinas sa Olympics. Kaya naman itong si Coach Tim Cone ay mukhang target talaga ang Olympics sa Paris. At ang sabi niya nga ay kumpiyansa siya na kakayanin ng Gilas Pilipinas ngayon na kanyang binuo na Final 12 na makaisa sa Olympic Qualifiers kontra nga sa mga powerhouse kagaya na lamang ng Latvia. At aminin man nating lahat, alam natin na ang Gilas Pilipinas ay magiging underdog dito nga sa Latvia dahil unang-una yung magiging laban ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifiers ay dito na mismo gaganapin sa Latvia. Kaya naman sa crowd pa lang o sa mga fans pa lang ng Latvia ay talong-talo na ang Gilas Pilipinas at gayon na rin sa mga Latvian na alam nating lahat na may mga NBA players. At kung ikukumpara mo naman sa rankings, ang Gilas Pilipinas ay number 37 samantalang itong Latvia ay number 6 at bukod pa doon malalaki ang mga players, mga shooter at gayon na rin malalakas sa ilalim. Ngunit ito ngang si Coach Tim Cone ay tiwala at kumpiyansa na masisilat ng Gilas Pilipinas itong Latvia. Ang sabi nga ni Coach Tim Cone, I am a big believer that there's are hard things to do but nothing's impossible. At ito pa nga yung dagdag ni Coach Tim Cone. Ang sabi niya nga, I know Latvia is gonna be really hard but I don't think it's impossible. I really don't, but I think it's gonna be really hard trying to beat
the 6th ranked team in the world at their home court. So naniniwala si Coach Tim Cone na walang imposible at mukhang kakayanin naman ng Gilas Pilipinas na pataubin ang Latvia sa kanila mismong home court advantage. At ito nga yung paliwanag ni Coach Tim Cone kung bakit naniniwala siyang kakayanin ng Gilas Pilipinas na talunin ng Latvia. Ang sabi niya kasi yung Gilas Pilipinas daw ay magkakasama, so nandyan yung team chemistry at nagkakaamuyan na nga yan sa court, at naniniwala din siya na yung binuo niya na Gilas Final 12 ay pinakamagandang Gilas roster na nabuo, kaya naman tiwala siya na kakayanin ng Gilas Pilipinas ang Latvia. Ang sabi pa nga ni Coach Tim Cone ng Gilas Pilipinas daw ay mayroong kapasidad na talunin ang mga team kagaya na lamang ng Latvia at gayon na rin ng Georgia. So ganyan nga kakumpiyansa itong si Coach Tim Cone sa kanyang mga bata o sa kanyang Gilas Final 12 na binuo. Napapalag talaga ito sa Latvia na rank number 6 at gayon na rin sa Georgia. Sa bagay, maganda naman ang team chemistry ng Gilas Pilipinas at yung binuo niya na Gilas Pilipinas ay pili lamang ng mga players, tapos yung iba ay galing pa sa Barangay Ginebra. So pagdating sa mga team chemistry ay wala nang problema, at pagdating din sa availability sa practice siguro ay hindi magkakaproblema itong si Coach Tim Cone, at once na pinatawag niya mga Gilas players ay eksakto lamang na darating sa Gilas practice. At pagdating naman sa naturalized player ay wala na ring problema kay Justin Brownlee dahil kabisado niya na ang kanyang mga teammates. So naniniwala ako na papalag talaga ang binuo ni Coach Tim Cone na Gilas Pilipinas kontra nga sa Latvia at gayon na rin sa Georgia. Samantalang ito naman ang final roster ng Team Japet at gayon na rin ng Team Mark Baroka sa mangyayaring PBA All-Star sa Bacolod. Unahin na nga natin ang Team Japet. Kasama nga dyan sa Team Japet si Christian Stan Hardinger, Scotty Thompson, Paul Lee, Calvin Optana, Jamie Malonzo, Chris Newsam, Don Troliano, Arvin Tolentino, Maverick Ahan Misi, Tyler Tio, Stanley Pringle at itong si Terence Romeo. At ang kanila nga magiging head coach ay si Coach Tim Cone. Samantalang sa Team Mark Baroka naman, nandyan nga si Junmar Pajardo, Jason Perkins, CJ Perez, Robert Bolick, Gio Halalon, Ian Sanggalang, James Yap, Marcio Lassiter, Calvin Abueva, Jason Castro, Gabe Norwood, Richie Rivero, Clip Hodge, Wami Chongson at si Nards Pinto. At ang kanilang head coach ay si Coach George Galent.